Maligayang pagbabalik, pangkat-aning malikhain, ikinagagalak kong sabihin na nasa ikahuling aralin na kayo. Binabati ko kayo dahil napagtagumpayan ninyo ang mga nakaraang aralin. Ngayon naman ay dadako tayo sa araling tingin ko'y alam niya na. Para sa panuto, tukuyin ang mga pandiwang angkop na gagamitin ayon sa mga salita. Narito ang mga salitang kinakailangan niyong bigyan ng angkop na pandiwa. Huwag kalimutan ang sagutang papel para sa gawain ito. Mahusay! Batid natin na naunawaan ninyo ang aralin. Para naman sa mga ilang nalilito pa ay huwag kayong mag-alala dahil maaari niyo pa rin itong balikan nang sa gayon ay higit ninyo ito maunawaan. Para sa huling aralin, ito ay ang liham pangangalakan. May ideya ba kayo sa ating paksa? Itabi niyo muna ang inyong mga ideya at bago tayo dumako sa susunod na gawain, narito ang ating mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga bahagi ng isang liham na papahalagahan ng uri at gamit ng isang liham pangangalakal at nakasasulat ng isang liham pangangalakal. Upang matukoy natin ang iyong kaalaman sa isang liham, nakalahad ang mga parte ng isang liham. Isaayos ito upang makabuo ng isang liham pangangalakal at mayroon lamang kayong 5 minuto para sa gawain ito. Binabati kita dahil napagtagumpayan mo ang pagsasaayos ng liham pangangalakal. Para naman sa ibang hindi gaanong nakasunod ay huwag kayong mag-alala dahil atin pa itong palalawakin sa ating talakayan. Ngunit bago natin mas palalimin ang pagtatalakay sa liham pangangalakal, ay sagutin muna ninyo ang sumusunod na mga tanong. Magaling! Ngayon naman ay atin ang higit na tatalakayin ang liham pangangalakal. Ano nga ba ang liham pangangalakal? Ang liham pangangalakal ay isang formal na liham na isinusulat upang makipag-ugnayan sa mga tanggapan o opisina. Ano-ano nga ba ang bahagi ng isang liham pangangalakal? Ang pamuhatan ay nagsasaad ng lugar na pinagmulan ng liham at ng petsa kung kailan ito isinulat. Halimbawa, 30 Agosto 2022. Samantala, ang patunguhan ay naglalaman ng buong pangalan at tirahan ng tatanggapan ng sulat o tatanggap ng sulat. Halimbawa, Ginang Karina de la Paz, Manager, Pure Gold Foods, 5th Avenue, Lungsod ng Quezon. Sa bating panimula ay inilalagay ang formal na pagbati sa sinusulatan katulad ng Ginoo, Binibini, Ginang at iba pa. Ginagamitan ito ng tutuldok. Halimbawa, Ginang. Para sa katawan ng liham, mangyaring basahin ang halimbawa nito. Mahusay, makikita natin sa halimbawa kung saan nakasaad ang layunin ng pinadalhan ng liham. Sumunod naman ay ang formal na bating pangwakas. Ginagamit dito ang mga maikli at magagalang na pahayag ng pagrerespeto o pagbibigay respeto at pamamaalam kagaya ng gumagalang, sumasa inyo at tapat na sumasa inyo. Ang huling bahagi naman ay ang lagda. Inilalagay sa lagda ang buong pangalan ng sumulat at pirma sa itaas ng pangalan nito. Katulad na lamang ng halimbawa. Bukod sa mga bahagi ng liham, mayroon ding itong mga uri. Una, ang liham ng pagpapakilala.
isinusulat ito upang irekomenda ang isang tao sa trabaho o isang bagay o produkto na ini-endorse. Ikalawa, ang liham ng aplikasyon. Isinusulat upang humanap ng trabaho. Ikatlo naman ay ang liham ng pamimili. Isinusulat upang bumili ng paninda sa ipinapadala sa tanggapan o koreo. Ikaapat ay ang liham na nagrereklamo. Isinusulat upang maglahad ng reklamo o hinaing. At ang ikahuli o panglima, ang liham na nagtatanong. Isinusulat ito upang humingi ng impormasyon. Magaling pangkat-anim malikhain! Sa tingin ko ay handa na kayo sa susunod na gawain. Kumuha lamang kayo ng malinis na papel para sa inyong sagutan. Para sa panuto, tukuyin ang angkop na kahulugan ng pangungusap batay sa bahagi ng isang liham. Mayroon lamang kayong 5 minuto para sa gawain ito. Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Para naman sa ating susunod na gawain, narito ang panuto. Tukuyin ang 5 uri ng liham pangangalakal at ilagay ang kahulugan sa kabilang bahagi. Tandaan lamang na mahahalagang kahulugan lamang ang inyong ilalagay. Ngayon naman ay dadako na tayo sa susunod. Para sa panuto, punan ang isang halimbawa ng liham ng pamimili ayon sa bahagi ng isang paggawa ng liham pangangalakal o pamimili. Mayroon lamang kayong 5 minuto para rito. Tapos na ang inyong 5 minuto. Naway nakasulat kayo ng liham ayon sa liham pangangalakal. Para sa susunod na gawain, kumuha lamang ng malinis na papel at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang bahagi, piliin lamang ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Para naman sa ikalawang bahagi, sumulat ng isang liham pangangalakal batay sa ibinigay na sitwasyon sa ibaba. Hindi dapat bababa sa 5 pangungusap ang dapat daglayin nito. Mayroon lamang kayong 10 minuto para sa gawain ito. Binabati kita dahil nasa huling gawain na kayo. Sagutin ang katanungan na ano ang halaga ng paggawa ng liham sa iba't ibang sitwasyon. Binabati muli kita dahil napagtagumpayan mo ang araling ito. Naway baunin mo ang iyong mga natutuhan sa pagsulat ng liham para sa mga susunod kung ikaw man ay muling susulat nito. Salamat at paalam!